Excited ka ba ngayong umaga, kapatid? God's got something big for you today. Hallelujah. 2 Kings chapter 13. If you found that, say, praise the Lord. Tayo po mag-umpisa magbasa sa verse 14 hanggang 19. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. Now Elisha was fallen sick of his sickness, whereof he died. And Joash the king of Israel came down unto him, and wept over his face, and said, O my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And Elijah said unto him, Take bow and arrows. And he took unto him bow and arrows. And he said to the king of Israel, Put thine hand upon the bow. And he put his hand upon it. And Elisha put his hands upon the king's hands. And he said, Open the window eastward. And he opened it. Then Elisha said, Shoot. Magsabing shoot. And he shot. And he said, The arrow of the Lord's deliverance, and the arrow of deliverance from Syria. For thou shalt smite the Syrians in Aphek, till thou have consumed them. And he said, Take the arrows. And he took them. And he said unto the king of Israel, Smite upon the ground. Everybody say, Smite upon the ground. Smite upon the ground. And he smote thrice, and stayed. And the man of God was wroth with him, and said, Thou shouldest have smitten 5 or 6 times, then hadst thou smitten Syria, till thou hadst consumed it. Whereas now thou shalt smite Syria but thrice. Luke chapter 15. Luke chapter 15, verse 8. I will be reading 2 more verses of Scripture. If you found it, say, Praise the Lord. Let's read in concert. Either what woman, having 10 pieces of silver, if she lose 1 piece, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it. Amen. And when she had found it, she called her friends and her neighbors together, saying, Rejoice with me, for I have found the piece which I had lost. Let's go to verse 4, sorry. What man of you, having 100 sheep, everybody say 100. 100. Again, 100. 100. If he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it. Let's pray today. Jesus, we thank you for what we feel today in this house. You are here, and kami, Panginoon, ay narito upang sumamba. Hallelujah. At makapakinig, Panginoon, ng salita na nagmumula po sa iyo, sapagkat ang iyong pong salita ay buhay. Ito po, Panginoon, ay kalakasan sa aming pong buhay, Lord God. We pray today that you would speak freely in this household. Hallelujah. Speak to us for your people here and your servant listens, Lord God. Use this man of God to speak your word. Hallelujah. And let there be freedom and let there be revelation in the house. In Jesus' name. At magsabi, Amen. Amen. Let's talk today about a very simple subject entitled 99 Won't Do. Sabi mo sa katabi mo, kulang ang 99. Sa kabilang katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi sapat ang 99. 99 won't do. You may be seated in Jesus' name. Bilang Pilipino, mga kapatid, ako po ay proud. Proud pa kayo na kayo ay Pilipino? Ako po ay proud na proud sa akin pagka-Pilipino. Bakit? Dahil ako po ay kabilang sa isang lahi na maraming magandang katangian at kapuugali, mga kapatid. Kabilang dyan ang bilang Pilipino,
meron po tayong pag-uugali na tinatawag na hospitality o tayo po ay hospitable. Bilang mga Pilipino, tayo po ay positibo sa ating pananaw sa buhay. Everybody say praise the Lord. Bilang mga Pilipino, tayo po ay puspos ng sipag at tiyaga. Amen. At tayo po ay nagmamahal sa ating pong mga pamilya. Tayo po ay close sa ating pamilya. Higit sa lahat, bilang Pilipino, tayo po ay mga Diyos. Amen. At tayo po ay makatao. Pero, sa kabila ng lahat ng mabubuting katangian ito, mga kapatid, ako'y nagtataka, bakit marami pa rin po sa atin ang tila baga hindi umuusad at hindi umuunlad at hindi umaasa sa buhay. Kung ang Pilipino ay punong-puno ng napakagandang mga qualities, mga kapatid, why is it then that many of us will not progress and would not move, hallelujah, forward? Hindi kaya, mga kapatid, ang ating pong mga gandang katangian ay natatabunan ng isang pangit na katangian, mga kapatid. And today, I would like to submit to you na ang ating pong mabubuting katangian, in spite of everything, every good effort, hallelujah, that we expend, mga kapatid, yan po ay kulang upang tayo umunlad dahil po sa isang masamang katangian, at ang masamang katangian na yan ay tinatawag na mediocrity. Ano yung brad? Ano yung mediocre kakaiba? Hindi po nakakain ng mediocrity, mga kapatid. Mediocrity ay galing po sa root word na mediocre. Ay, ibig sabihin ng mediocre, sabi ng dictionary, mediocre means ordinary or moderate quality. It's not really good, it's not bad, it's very adequate. Ibig sabihin katamtaman, sapat lang, pwede na, hindi mabuti, hindi masama, nasa gitna, neutral, mga kapatid. It's mediocre. Amen. Kung kaya ang mga Pilipino, mga kapatid, pag tinanong mo, kumusta ka brad, kumusta ka sister? Anong pakiramdam mo ngayon? Okay lang. Sapat lang. Hindi mo alam kung mabuti pa o masama. Pero meron tayong katangian na sa gitna lang. Diba, mga kapatid? And ang mediocrity yan, mga kapatid, ay nagsasanga sa iba pang masamang kaugalian, kagaya po ng tinatawag na lingas kugon. Yes. Alam niyo ba yung lingas kugon? Yes. Maalab sa umpisa, mamaya namamatay ang sigla at gana. Yes. Kapag tingin mo, kagaya ng mga Kristiyano, mga kapatid, simula, hallelujah, nakapraise the Lord, palakpakan, mamaya tulog na. Lingas kugon. Manahimik. Ano masama sa mediocrity? Okay naman, di ba? Hindi ba masama na tayo ay maging kontento sa ating buhay na huwag tayo maghangad ng sobrang taas at huwag din naman tayo maghangad ng sobrang baba? Let me tell you something about mediocrity. Mediocrity is the bad side of contentment. The Bible taught us na maging kontento sa ating pong Panginoon. But mediocrity tells us, hallelujah, to be contented in a way na tayo po ay magkakasya na lamang doon sa maganda at hindi na tayo magpupursige na kunin yung mas maganda. Because mediocrity will make you settle for good instead of the best. Right. And mediocrity, hallelujah, is false comfort. Dahil komportable na dahil ayaw mo nang kumilos, hallelujah, upang magpursige at magtyaga, magpunyagi para doon sa mas mataas na mga bagay para sa kinabukasan. Instead, you are comfortable now, hallelujah, ayaw mo nang paggalaw, ayaw mo nang okay na to, mga kapatid, dahil ayaw mo nang mapagod. Amen. Am I speaking sense in this hour? Yes. Amen. Mediocrity is rooted in our resistance to change. Right. Ayaw po natin ang pagbabago, mga kapatid, kaya okay na yun. Meron naman eh. Meron naman tayong simbahan, kahit na ganito lang. Okay na yan. Ayaw magbago, mga kapatid. Let me tell you something. I have come this morning to come against that spirit of mediocrity. Right. Because God deserves the best. Amen. And God Amen. expects nothing Amen. but the best. Amen. Ang mediocrity ay nakaugat sa katamaran ng mga tao, mga kapatid. Dahil ayaw ng kumilos at gustong laging komportable, gustong laging hayahay, mga kapatid. Mga Kristiyano minsan, hallelujah, nagsimulang maalab sa Panginoon, ngunit nung sila ay nakatagpo na ng isang komportabling espasyo o lugar sa simbahan, ayaw na magpakilos, ayaw na magpagamit sa Panginoon dahil tinatamad na, mga kapatid. Mediocrity is an evil spirit. Amen. Come on. Let me tell you something about God. I
I serve a God who will not settle for anything Right. less. Amen. Tagalog, ako nililingkod sa isang Panginoon na hindi magkakasya sa katamtaman lamang at Right. pagkakayo. Hallelujah. He is a God who is more than enough. He is a God who exceeds expectations. He is a God, hallelujah, who will say that's good, but I got something better. I got something excellent for you. Amen. Amen. You see, nung simula mga kapatid, nung kanya pong nilikha ang langit at lupa, the Bible said, nung pasimula ang Diyos, Mhm. at wala pang bagay mga kapatid, ang kadiliman ay bumabalot sa lupa. At ang sabi ng Biblia, ang Espiritu ng Panginoon ay, in English, it was upon the face of the waters. Tama po ba? Amen. And He said, let there be light. Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At kanya pong pinaghiwalay ang liwanag sa kadiliman. And the Bible says, that was the first day. Amen? Nung pinaghiwalay ng Panginoon ang liwanag at ang dilim, that was the first day. At paano natapos ang first day? Ang sabi ng Biblia, tinignan ng Panginoon ang kanyang ginawa at sinabi niya, mabuti. Binigyan ng Panginoon ng grade ang kanyang sarili, sabi niya, good. Amen. Kinabukasan mga kapatid, the Bible says, hallelujah, pinaghiwalay ng Panginoon ang lupa ang tubig sa lupa at ang tubig sa kalangitan. Amen. The next day, the third day, ginawa ng Panginoon ang tuyong lupa at ang mga damo at ang mga halaman at ang mga puno na nagbubunga mga kapatid. At para tapos ang third day, sabi ng Panginoon, mabuti, maganda. Andiyan pa kayo mga kapatid? Amen. Kinabukasan, ang sabi ng Panginoon na magkaroon ng araw, ng buwan at ng mga bituin upang ito'y magsilbi, hallelujah, na liwanag at gabay sa kadiliman. Amen. At napakaganda mga kapatid ng mga bagay na ito na millions of years later, hindi pa rin maunawaan ng tao ang complexity ng araw, ng buwan at ng mga tala. This was such a great, astounding work. Hallelujah! That science cannot even begin to comprehend the surface of Amen. this work. Pero sabi ng Panginoon, mabuti. Kinabukasan, the fifth day, hallelujah, ang sabi ng the fifth day, ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng mga malalaking isda at mga malaking balyena at maliliit na isda at nagkaroon ng bukay sa tubig. Amen. At lumusong at nagkaroon po ng mga isla sa dagat. At ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng mga ibon sa parang. At magkaroon, hallelujah, ng iba't ibang klaseng ibon. Magkaroon ng agila, magkaroon ng ganito, ganyan. Mga ibon, mga kapatid. Amen. At ang mga bagay po na yan, hallelujah, ay nagsisilbing paalala sa atin na kahit saan ka tumingin, ang kadakilaan ng Panginoon ay makikita mo. The heavens declare the glory of God. And the earth shows His handiworks. Kahit tumingin ka sa tubig, makita mo ang kadakilaan ng Panginoon. Kahit tumingin ka sa langit, makita ang kadakilaan ng Panginoon. Wala tayong excuse para hindi sabihin na ang Panginoon dakila. Sapagkat kahit saan tumingin, napakaganda ng gawa ng Panginoon. Pero pagkatapos ng 5 araw, sabi ng Panginoon, mabuti. Kinabukasan, on the 6th day, ang sabi ng Panginoon, magkaroon ng mga hayop na gumagapang, mga hayop na 4 ang paa, mga hayop na 2 paa, mga kapatid. At ang sabi niya, ating lalangin ang tao sa ating larawan. Let us make man in our own image. At pagkatapos ginawa ng pinoropan ng Panginoon ng tao, mga kapatid, kanya pong hiningahan ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kamukha ng Diyos because we were made in the image of God. The Bible says we were fearfully and wonderfully made by God. And something changed. Dahil matapos niyang gawin, hallelujah, itong si Adan, na ang unang tao, mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, matapos ang pang-anim na araw, hindi mabuti kung hindi sabi niya, napakabuti. Very good. Anong kaibahan ng good sa very good, mga kapatid? Aba, malaki. Sapagkat ang very good ay mas mabuti sa mabuti lang. Tama ba, mga kapatid? Amen. Don't you realize? Tatanong nyo na ba, bakit inabot ang Panginoon ng 5 araw bago niya sabihin napakabuti ng kanyang gawa? Bakit yung mga unang araw lang
first 5 days, mabuti lang ang gawa ng Panginoon. Let me tell you why. Because man was the masterpiece of God. Ang tao, ang obra maestro ng Panginoon, hallelujah. At kanyang pinagdalakan, hallelujah, ng kanyang kapangyarihan, at pinagdalakan, hallelujah, ng kanyang pinagdalakan sa lupa ito. And when God created man, He was finally able to say, napakabuti, hallelujah, ang lahat ng lupas ay mabuti lamang, pero ito ay napakabuti. Let me tell you something about God. On the 7th day, sabi ng Bible, He rested. Nung matapos ng gawin ng tao, matapos ng gawin ng kanyang obra maestra, mga kapatid, siya ay nagpahinga na. Ibig sabihin, ang ating Diyos ay pinaglilingkuran ay isang uri ng Diyos na hindi magpapahinga hanggang hindi niya natatapos ang kanyang obra maestra, mga kapatid. He is a God who will not rest until He has formed, hallelujah, the total creative genius, hallelujah, until He has transformed it into existence. That's the kind of God that we serve. Ang problema, nagkasala si Adan. Kasala ang tao. Sila po'y pinalaya sa hardin, mga kapatid. Ano nangyari sa obra maestro ng Diyos? Nasira. Nawala. Namatay. Pero ang Diyos ay, sabi nga ng awit niya, siya ay merong stubborn love. Merong makulit na pag-ibig, mga kapatid. Amen. Kung kaya, nung ang tao ay nalaglag at nagkasala, ang kanyang obra maestra ay nadumihan, mga kapatid. The masterpiece, the perfection of God's creation. Ito po'y nalubog sa putik at nadumihan, mga kapatid. Kung paano isang magandang painting ay madumihan ng mahulog sa putik, gano'n na nangyari sa tao, mga kapatid. Pero narito ang Panginoon. The Bible said, in 1 Corinthians chapter 15, verse 45, ginawa ng Panginoon si Jesucristo bilang huling Adan. Sabi ng Panginoon, ang aking unang masterpiece, ang kamukha ko, ang tao na ginawa sa wangis, sa itsura ng Panginoon, hallelujah, nasira. Pero hindi ako titigil dahil merong huling Adan, si Jesucristo. And Hebrews 1:3 says, si Jesucristo po ay ang mismong imahe ng Diyos. Amen. At hallelujah, ang nais po gawin ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay dalhin ang ating pong Panginoong Jesucristo sa lupang makasalanan, sa lupang madumi, upang muling ibalik ang kanyang pong obra maestra doon sa magandang kalagayan, mga kapatid. Yung dapat po nasira, gusto niyang ayusin, mga kapatid. At sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, nais lang i-pattern ng lahat ng tao, pabalik doon sa itsura mismo ng Diyos. Sapagkat si Jesucristo is the express image of God's person. And so the Bible said, when the fullness of time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Let me tell you something, saints. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, ang ating pong Diyos na pinaglilingkuran, ay isang uri ng Diyos na hindi magpapahinga at hindi hinto hanggang hindi muling maibalik ako at ikaw doon sa imahe ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Sapagkat kung ikaw ang aking nagkasala, kung ang pinagala si Jesucristo, yung pagsasabi niya, gusto ko ibalik ito sa wangis ko at mukha ko. Hallelujah! Amen. Praise God. Sabi ng Bible, He that began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Nagsimula daw ang Panginoon sa atin ng magandang bagay at plano niyang tapusin. Amen. At ang goal ay maging kawangis muli ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo. Follow, sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Amen. And we are being transformed into His image. Isip ba kayo, mga kapatid? Isip ba kayo? Araw-araw po ang ginagawa ng paglilingkod ay isang attempt upang maging kamukha at maging malapit doon sa itsura ni Jesucristo. Dahil siya ang imahe ng Panginoon at siya ang huling Adan. Ibig sabihin, hindi magpapahinga ang Panginoon hanggang hindi ko kamukha si Kristo. Ibig sabihin, kahit ako ngayon ay lugmok at bagsak ang aking sitwasyon, kahit ang aking balikat ay bagsak, mga kapatid, sa dami ng problema at sa dami, mga kapatid, na aking kinakaharap, okay lang yan dahil hindi patapos ang Diyos hanggang hindi ko kamukha si Kristo, mga kapatid.
Ibig sabihin, pwede ako ma-discourage ngayon. Yes, pwede ako ma-discourage, kapatid. Yes, pwede ako manghina. Pwede ako mawalan minsan ng pag-asa. Minsan pwede ako magtanong at magduda. But God is not done with me yet. God is not finished with me yet. Until I look at Jesus Christ, He will keep on working with me and working with me and working with me until I am perfected in the image of God. It's not over! Kaya kahit nasa sitwasyon niyo, kapatid, kahit kailog mo, ang sabi ni Micah 7:8, mga kapatid, rejoice not against me, O my enemy, dahil ako'y bagsak, because when I sit in darkness, I shall arise, and the Lord shall be a light unto me. And so, this brings me to the text na ating pong binasa. Paano po muna binasa ang text? Kung saan ang isa pong propeta, ang dakilang propeta ng Israel, si Prophet Elisha, ay may sakit. 2 Kings chapter 13 verse 14 to 19. Si propeta Elisha ay nagkasakit dahil ang mga tao ng Diyos ay nagkakasakit din. Amen. Mga tao ng Diyos ay napipilayan din. Minsan, maraming salamat sa Panginoon dahil ang ating pong pastor kahapon nahulog. Pero ang mga anghel ng Panginoon ay hinawakan siya para siya dahil matulungan mapilayan mga kapatid. Praise the Lord. Yung aksidente mo, nung isang buwan, nung isang taon mga kapatid, kung hindi ka hinawakan ng anghel ng Panginoon, patay ka na. Amen. Sabi mo, pinabayaan ng Panginoon na napilayan ako, na nabali mga kapatid. Ang aking buto. In spite of that, God's protection was upon you. Amen. Okay, now let's go to the text. Si Propeta Elisha po ay mamamatay na. At sa kanya pong kamatayan, ang kanya pong concern ay hindi na siya mamamatay na. Ang concern niya mga kapatid ay ang Israel ay may kalaban. Yung pong bansang Syria. Israel was at war. Everybody say, at war. At war. Now, ang hari ng Israel na si King Joash ay isang batang hari. Wala siyang gaano experience. In fact, ang kanya pong pagkapanalo sa gera ay dahil lamang ang tao ng Diyos ay nasa kanila pong panig. Amen. Kung wala si Elisha, natalo sana ang Israel sa Syria. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. And so, walang alam si Joash kung paano mananalo sa kalaban. At heto ang propeta ng Diyos malapit na mamatay. At ang hari ay kinabahan dahil isip niya pag namatay ang propeta, siguradong talo kami sa gera. Dahil kaya naman kami nananalo dahil ang kamay ng Diyos ay kasama namin dahil sa propetang Elisha. Tama mga kapatid? Amen. And so many times ang kamay ng Diyos ay pinapanalo po tayo dahil because of the Word of God. Praise the Lord. Amen. So bumisita itong hari, sabi niya sa propeta, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof, yung po ay isang kasabihan na punong-puno ng pagkatakot at pangamba. Ibig sabihin, malapit ka na mamatay, paano? Wala na kaming lakas. Ikaw ang aming chariot, ikaw ang aming strength. At ngayong mamamatay ka na, paano? At ang sabi ng propeta sa hari, mga kapatid, huwag kang matakot, huwag kang magalala, dahil bago ka mamatay, layunin ng Panginoon na pagtagumpayin ang Israel laban sa kanyang mga kaaway. Amen? Malinaw ba ang sagot ng propeta sa hari? Malinaw pa sa buwan, di ba? Ang sabi ng propeta, magtatagumpay ang Israel laban sa kanyang mga kaaway. So, maaaring tanong ng hari, paano mangyayari? Paano mangyayari? Amen. At ang sabi ng propeta, buksan mo bintana, kumuha ka ng pana, alam niyo pana? At merong, ano sa Tagalog yung bow and arrow? Arrow sa Tagalog, busog yun. Busog. Pero sa akin, yung busog, marami naman ang tiyan, mga kapatid. Pero sabi ng propeta, kumuha ka ng pana at ng busog at pana at pumana ka sa labas ng bintana. Now, in ancient times, mga kapatid, doon po sa mga lumang panahon,
ang pagpana sa langit ay ginagawa ng mga kaharian bago sila makipaggera. Ibig sabihin, pag ang pana ito ay tumama sa syudad mo, yari kayo sa akin. Dahil amin kayong didipulin at amin kukunin ang inyong syudad at amin na ang inyong syudad. Ibig sabihin, layunin namin na manaig at magwagi laban sa inyong syudad. Sabi ng propeta, mga kapatid, itutok mo malapit doon sa Syria. At ang sabi ng propeta, yung pana na yan ang pana ng pagtatagumpay ng Panginoon. Yan ang pana ng pagtatagumpay ng Panginoon laban sa Syria. Malinaw ba ang mensahe? Yes. Walang pagkakamali na gusto ng Panginoon na manalo sila. Tama? Okay, so ginawa niya. At bago niya ginawa, ginawakan pa ng propeta ang kanyang kamay. Para sure po na hindi siya magkamali. So, yes, siguro panalo isip niya. Nanalo kami. Pagkatapos nun, sabi ng propeta sa kanya, ngayon naman, kumuha ka ng maraming arrows. Maraming arrows. Get arrows, mga kapatid. At panain mo ang lupa. And the Bible said, ang hari, pinana ang lupa ng 3 beses. At huminto. At nagalit ang propeta. Sabi ng propeta, mga kapatid, bakit 3 beses lang? Ang dami-dami mong dalang pana eh. Kung pinana mo sana ng mga 7 beses, 8 beses, 10 beses, sana natalo mo ang Syria ng tuluyan, mga kapatid. Pero itong hari, for some unknown reason, hindi niya ba naisip na yung mensahe ng araw ay opportunity, mga kapatid, ng pagbuwagi laban sa mga kaaway? Bakit 3 beses nilang ginamit ang kanyang opportunity? Everybody say opportunity. Again, opportunity. Again, opportunity. Di ba malinaw na sabi ng propeta sa kanya, itong mga panang to, ibig sabihin nito ay pagkatagumpay laban sa mga kaaway mo. Hindi naman nagtalinghaga yung prophet, hindi naman nagsabi sa kanya ng hulaan mo kung ibig sabihin nito. No. It was a very clear message. Pero 3 beses lang, mga kapatid. At siya po'y napagod na, and he missed the opportunity. 3 beses lang sila mananalo laban sa kaaway. The Bible says, para tayong ganyan, sa papanong paraan. The Bible says, the weapons of our warfare are not carnal. Amen. But they are mighty through what? Through Christ. Through the pulling down of strongholds. Alam mo sabihin, pulling down of strongholds. May mga pader, mga kapatid. At ang sabi ng Bible, yung inyong sandata, ang kapangyarihan niyan ay kayang magpabagsak ng mga pader. Pero marami sa atin ang hindi ginagamit ang weapons of our warfare. Pinapahana lang natin ang kalaban ng 1, 2, 3 beses. Pero ang kuta nakatayo pa rin. Kaya kinabukasan, mga kapatid, ang pagbalik ng kalaban mas malakas na. Because we missed the opportunity na pinagkaloob ng Panginoon. Amen. Tulog na siya. Mahal na hari, bakit po? 3 beses lang. Ano kaya sinabi ng hari? Siguro sabi ng hari, 3 beses lang kasi ayaw ko naman maging sobrang excited. Ayaw ko naman sabihin naman ng propeta, excited ako manalo. Maraming ganyang Kristiyano eh. Brad, bakit dati nagpupuri ka, masipag ka magpuri sa Panginoon, masipag ka manalangin, ba't ngayon masyadong hindi na masyado? Kasi ayaw ko sabihin mo, masyado naman ako excited, masyado naman akong excited na sabi ni Pastor, magkakaroon ka ng bayan lupa. Ayaw ko naman sabihin na excited ako masyado. Ano man lang, neutral. Nung sinabi ng Pastor na pagpapalain ako ng Panginoon, tipid na puri lang, ganyan lang. Bakit? Baka lang sabihin ng Pastor, too excited naman. Amen. Pero kung ikaw ay isang tao na nakakaunawa ng kapangyarihan, hallelujah, ng iyong pong weapon, that it is not carnal, but it is mighty through God to the pulling down of strongholds. Pag sinabi ng pastor, mga kapatid, na pagpapalain ka ng Panginoon, anong klase pagpupulit niya, bibigyan ko sa Panginoon, isang pagpupulit na hindi tinitid, mga kapatid, isang pagpupulit, isang panalangin, hallelujah, isang higaw ng pagsalamat na hindi tinitid.
Bakit yung ginawa niya? Lord. Kasi, propeta, hindi naman kasi ako magaling mamana. Ha? Nagising pa magsabi, praise the Lord. Lord. I'm galing